Siguro hindi ko kukunin yung Serena kasi mahirap ang Serena na role. Na main Pero naka-aerial kasi, ka today. ano lang, outfit lang. Pero syempre, Outfit hindi lang. natin, ano kasi medyo mahina ako sa memorization. So, mahaba yes. kasi yung na-memorize ni Kat. So, tapos, napansin mo, di ba, medyo struggle siya sa step. Pero siguro ang rule, is Tia Pusit. Tapos, parang feeling ko may enjoy ko yung bitchesa ka. Parang gano'n. Tama. Pero hindi ako bitchesa sa totoong buhay. Yun nga dapat ask ko eh. Bitchesa po ba kayo? No. Ay, hindi. Wow. Pero bakit sabi ni, Hoy! Oy, public. Pinag-aaway. Public yan. Bawal. Okay, confirm yung info. Wow! Charot lang. Parang nung briefing sabi, di ba, like, hindi mo po brand yung makikipag-away ganyan. Tapos after the episode, meron na. Oh, biglang nagkaroon na kaaway. Hello po. Shout out. Drag Hub. The library is officially open. So, off-Ryan na. Welcome back to another episode of Drag Hub, the newest, the freshest, and the gaggiest Drag Race Philippines recap series. I am Migs, the ultimate drag superfan. And joining us today in our 5th episode is a PW advocate and the Philippines' first hard-hearing drag queen. Please welcome Pantera Arma! Hey! Hi! Hello everyone! Yan, hello sa drag. Hi! Hey, Queen! How are you doing today po? How's life so far? Ayun, medyo, I don't know, sa mga familiar sa social media ko, so medyo sunod-sunod yung event, yung blessings na nare-receive natin. And hindi naman ako nagre-reklamo. So, book lang ng book. So, maraming salamat. And tuloy-tuloy lang yung drug natin dahil mas marami pa tayong magagawa for drug community. Deserve. Oh my God. Thank you. May iba ka pa bang ganap today, Queen? Kasi balita ko, very booked and busy ka daw. Yes, actually, oo. After nga nito, magbubura agad ako ng makeup kasi pupunta ako ng Bulacan. So, I think pagka nangyari yung episode na to, tapos na yung Bulacan. And then, invite ko na lang din kayo. I think nasa Facebook page pa rin ng PTB4, yung show namin ni Lumina Club, which is yung Schoolmates. So, medyo maganda yung topic dahil ang topic is more on art of drag. So, marami ko din mga mapag-uusapan doon. And syempre yun, promote ko lang din, September 23, ang birthday celebration po ni Lady Gagita. So, nandun po tayo, kasama natin si Precious Paula Nicole, Arizona Brandy, sila Beth, and then si Lady Morgana, at ang mga House of Gagita. Grabe, ang daming ganap. Buti may time ka pa, Queen, to record ngayon. Thank you po so much for that. And, so, di ba, parang recently, nagawaran po kayo ng Jessie Robredo Award. Very deserved. Congrats. Ano pong feeling? Thank you. Ayun, nagulat ako kasi syempre ako yung kauna-unahang drag queen na ma-awardan ng Jessie Robredo Foundation. Hey, deserve. Siguro dahil na-reach advocacy natin for the PWD community and for the drag community. So, thank you. Malaking bagay yung support mula sa drag so far. Thank you. Period. Ang galing. Naiyak. Nag-MLK. Ayoko na mag-walkout na ako. Ay. Very obicant. Nag-walk out. Pero ayun nga, since you are representing two communities, one is the queer and the PWD, ayun, very props to you po kasi it is just a proof na anyone can do drag. And speaking of it, ayan, Queen, ano pong inspo nyo behind your look today? So yun, sobrang excited ako to share. Yan, itong outfit ko is inspired sa Little Mermaid. So may pagka-aerial tayo. Pero yun, shout out muna sa mga pinanggalingan ng outfit ko. Siyempre yung buhok ko,
from Aris Knight of Drag Den. O, pwede naman yata yung sabihin. And then, itong damit ko is from Drag Race Philippines Season 2. Contestant, it's from... Hulaan mo. Wow, pinahula. Sige, sabihin ko na, it's from Kat Kat. Ooh. Yes. Very big time, Ang Yes. ang necklace ba kanino? Ay, Kada ito, ano pala, may sponsor. kay Salmonella. Ayan, kay Ate Salmo. Isang Manila. Ayun. And ayan, very perfect yan sa episode natin. Kasi, ang episode natin for today is si Rena the Rusical. Ayan. Okay, first off, the episode started and Didi opened up about her drag journey and how his father told him that very heavy to. Wala daw siyang mararating. Do you have a similar experience like this po? Actually, wala akong masyadong experience with that. Kasi yung father ko is supportive siya sa pagiging queer ko. So, I remember may panahon during my elementary days. So, nagkaroon ng inuman. Siyempre, alam naman natin mga tatay mahilig sa inuman. So, dumaan lang ako doon kasama ng mga kainuman niya. And then, pinagmamalaki ng papa ko na pag lumaki ako, gusto niya ako patayuan ng parlor. So, ayun. Yeah. In terms naman sa, nangyari kay Didi, medyo marami talagang similar experience. Actually, nagiging normal na siya for the queer community na minsan hindi talaga natatanggap yung mga queer people ng kanilang mismong pamilya. So, nasasad ako for her. Pero sabi ko nga, ang drag community is sobrang welcoming para sa mga taong hindi tanggap talaga ng family nila. Totoo. And ayun, very happy din po sa experience nyo and sa story nyo. Ako naman, very naman sila, accepting. Siguro may mga sides lang na hindi niya pa nila naiintindihan gano'n. Need lang din nilang ng time and understanding. Pero, ayun, so far, they're very supportive naman. Yeah. Ayun, to Miss Didi po, sana okay na sila ng father niya. So, ayun, moving forward, sa mini-challenge, ayan na. Ang ship to Jerusalem or upuan mo ako. Grabe, ang first out natin dito, si Matilda. Di ba siya ang mini-challenge slayer? Ikaw, Queen, if you were Matilda and palagi kang nag-excel sa mini-challenge, anong mafe-feel mo if dito nag-fail ka? Actually, I think Matilda, di naman masyado nasaktan si Matilda na natanggal siya sa mini-challenge kasi obviously, lang naman ang mini-challenge more on M&M game lang. Pero syempre, nakakalungkot na kasi isang game na lang. Parang na siyang nagkaroon ng group badge. Kasi di ba, 3 beses siya nanalo ng mini-challenge. So, 60,000. So, 20,000 na lang. 80,000 na. So, ayun, nakakatuwa. Deserve naman yung panalo. Di ba? Si Kat-Kat nga. Ayun nga, grabe. Yung sa last part, grabe, sobrang competitive ni Kat-Kat. Yung gumanon siya sa may pit crew. Diyos ko. And yun na nga, since si Kat-Kat ang winner, siya rin ang makakapag-decide kung anong role ang gusto niyang gawin dito sa Rusical. So ayun, speaking of it, most queens would like to take risk on their Rusical role except for Matilda. Do you think it's a wise decision po? I think, kung ako yun nasa position niya, medyo hesitant din ako na mag-take ng risk. Pero minsan kasi, di ba, kapag nag-take tayo ng risk, medyo doon tayo dumadating sa point na magsisisi tayo sa bandang huli, bakit hindi tayo nag-take ng risk. Pero siguro kung sa akin yung nangyari, siguro pabor ako sa decision niya na doon muna ako sa medyo feeling ko na magiging safe ako para at the end of the day, kung matanggal man ako, decision ko yun and hindi siya decision ng ibang tao. Tama. Pero sa current status ni Matilda sa competition, do you think it's a wise decision to play safe? Kasi diba, parang the past episodes, parang ganun lang siya. Actually, kung makakausap ko siya or naging part ako na siya or nandun ako sa loob, siguro sabihin ko sa kanya na mag-take siya ng risk. Kasi diba ganun naman talaga sa buhay na no pain, no gain. Totoo. So kung hindi ka masasaktan, hindi ka mapapagod, hindi mo ipo-pursue yung isang bagay,
walang mangyayari sa'yo. So, parang ganon. Pero, as I've said, nire-respeto ko yung decision ni Matilda kasi I am Team Matilda. Ay! Pero yun nga, since she is in a competition, syempre, di ba, like, high risk, high reward. So, sayang na nag-play safe siya dito sa Rusical. Especially with her past performances. Pero in Queen, if you were to choose your role, who would you be dito sa Rusical? Actually, pinag-isipan ko rin yan. Ako sakaling kung nandun ako. Siguro hindi ko kukunin yung Serena kasi mahirap ang Serena na role. Na pero naka-aerial ka today. Ano lang, outfit lang. Pero syempre, hindi natin, kasi medyo mahina ako sa memorization. So, mahaba kasi yung na-memorize ni Kat. So, tapos, napansin mo, di ba, medyo struggle siya sa step. Pero siguro ang role is si Tia Pusit, yung role ni Lily. Bakit po yun, if I may ask? Siguro kasi gusto ko mag-take ng risk. Pangalawa, yung look ko kasi medyo maldita, medyo snabera. Tapos, parang feeling ko may enjoy ko yung bitchesa ka. Parang gano'n. Tama. Pero hindi ako bitchesa sa totoong buhay. Yun nga dapat ask ko eh. Bitchesa po ba kayo? No. Ay, hindi. Wow. Pero bakit sabi ni, Hoy! Oy, public! Pinag-away? Public yan. Bawal. Okay, confirm yung info. Wow! Charot lang. Parang nung briefing sabi, di ba, like, hindi mo po brand yung makikipag-away ganyan. Tapos after the episode, meron na. Oh, biglang nagkaroon na ka-away. Hello po. Pinout out. Ayan, moving forward. The Queens choreographed backstage for their Rusical. If you were there, do you think you would pick up choreography? Siguro depende sa role. Pero kung ang nakuha ko nga is Tia Pusit, I think magiging okay, makukuha ko naman yung steps. Ikaw ba? Wait, sa role muna. Feel ko bet ko yung kay Miss Jade. Kasi very lang siya, fun, ganun. And feeling ko may enjoy ko talaga. And then sa choreography naman, ayun, depende nga lang rin sa role. Okay, moving forward. Ayan, nasa workroom na ang ating mga queens. And Arizona shared that her sister, who is a pastor, once invited her for lunch, only to find out that she was with other pastors to do a prayer over for her because of his sexuality. What do we think of this? Ako sa totoo lang, yung episode ngayong week na to is sobrang mabigat. So, mabigat sa part ni Didi, mabigat sa part nila Matilda. Alam mo yun, sobrang actually, after the episode, umiyak talaga ako. Pero yun, in terms sa nangyayari kay Arizona Brandy, kasi na-meet ko na si Arizona during the days na nag-start ako sa drag. So, si Arizona Brandy, yung unang-unang queen na nagbigay ng stage sa akin, sa Rapture. Wala, ang galing. So, kaya sobrang na-meet kayo, sobrang bait niyang tao. Kaya nung nalaman ko yung story niya, nalungkot ako. Kung alam ko lang yun na ganun yung nangyari sa kanya, dun palang niyakap ko na siya na isasama ko siya sa mga dasal ko na sana maging maayos pa and hindi deserve ng isang tao yung mabackstab. Kasi para siyang nabackstab ng sister niya. Kasi knowing na excited siya for the meal, for the lunch, kasama yung sister niya, pero ang ending, prayer over. So, nakakasad. Sobrang betrayed yung feeling ni Arizona, I think. And, ayun nga, it's just sad na our community has to go with this. Kasi, di ba, parang ganun ang thinking ng iba, especially the religious ones. Parang pagbading ka, ano mo na lang, i-pray. Ano yan? Pray the gay away. Over. I-pray the gay away. And parang, like, totoo pala yun na may mga ganong experience. Akala ko, like, parang sa ibang bansa lang ganyan. So, nung shinare ni Arizona yung experience, parang, oo nga, sobrang betrayed, especially na sister niya, yung pastor, tapos pinag-prayer over pa siya. So, ayun. Actually, Queen, ito, ma-share ko na lang rin. Medyo may similar experience din ako with this. Nung senior high kami, meron kaming kaklase na very religious din, ganyan. And Christian siya. Tapos, very active siya sa, I think, chapel ata yung tawag doon. Basta, di ba sa mga Christians, may other pa sila. Tapos yun, meron kaming parang activity sa CLVE namin. Yung parang religion kineme.
Kasi sa school po namin, may ganon. Kasi Catholic school kami. Tapos, parang may, may question na if in favor ba sa gay marriage, ganyan. And syempre, ako sinabi ko, oo. Tapos, parang siya lang ata yung kaisa-isa sa section namin na hindi in favor. And I get his point naman, syempre, sa religion niya, hindi talaga pwede, ganun. Pero yung point niya talaga, as in, alam mo yun, parang discriminate niya yung community. Hindi ko ma-pinpoint yung exact words niya, pero very discriminatory, ganyan. Tapos, ayun na nga, the day ng, I think Christmas Eve ata niya, bigla siya nag-message sa akin. Very close naman kami, like, alam mo yun, very friends kami. Lalaki siya, by the way. Tapos, nung Christmas na yun, bigla siyang nag-chat sa akin. Kasi yung mga chat niya, puro mga Bible verses, ganyan. So, nung una, naging sus na ako. Kasi bakit siya mag-message na ganyan. Going back, feel ko yun yung naging reason kung bakit niya ako sinenda ng mga Bible verses. Nung Christmas Eve pa, Diyos ko, out of all, di ba, sa dinabi-dami ng araw. So, ayun, with that, parang similar yung experience ko with Arizona. And wala, ang sad lang na may mga ganong tao pa rin na ginagamit yung religion nila to hate. Especially, di ba, ang sabi ni God, like, love everyone, ganyan. Pero siya, ang dami sinabi. Pero yun, so ako, kung may mga tao kung kakilala, kaibigan na ganyan experience, siguro yun, ako na mismo nag-apologize for them. Kasi, diba? Siguro, hindi yun naman talaga deserve yung mga ganun pangyayari. So, hug na lang sa'yo, virtual hugs na sana hindi mo na siya experience kasi hindi deserve ng bawat queer yung backstab. Actually, may mga gusto kong backstab yung patalikod ganyan. Pero yung mga ganon, no. Please, cannot be. Bawal po sa mga ganyan. Ayun. Kasi ito pa, ayan. Diyos ko, ang daming ganap, especially sa workroom this episode, and very heavy. But I think it's time to talk about this. Ayan. Ovi Kant also shared a similar experience of someone wishing them to die because of AIDS. Diba? Sobrang disrespectful. Like, bakit nila i-bring up yun? So, what do we think about this, Pokey? Actually, mas nasaktan ako sa word na ginamit ng tao kay Obi, yung paggamit ng word na AIDS. So, I think no one deserve actually to use that term para lang i-down mo yung ibang tao. Like, okay, accepted na minsan dinadown tayo ng ibang tao dahil sa itsura natin, minsan sa disability. Pero, yung mga word na yun, medyo masakit na yun. What were pa yung mga word na related sa na pwede kang mamatay. So, true. Sobrang nakakasad na ba't hindi na lang sila? Ano yun? Oo, kayo na lang yung mamatay. Like, kayo yung may suggestion. Bakit hindi na lang sa inyo mangyari? You know? So, pero syempre, ayoko rin naman maging masama para sa kanila. Pero, syempre, ayun na lang. Siguro, ipag-pray na lang natin na mabuhusan sila ng malamig na tubig na yung mga ganong term. Kasi hindi tama. Like, girl, boy, sa kapal lumaki. Like, very cheap. Ganon. Diyos ko. And I think, ayun nga, with this experience of Ovi Kant, proof siya na sobra yung stigma sa AIDS and HIV. And I think it's time to address na similar lang din siya sa every other illness or disease. And there's nothing to hide or to be ashamed about. And hindi yun dapat ginagawang weapon to discriminate people, especially gay people, di ba? Kasi lahat naman may possibility na magkaroon ng ganong sakit. So, ayun, like, very off siya na to this day, ginagamit pa rin yung AIDS and HIV to discriminate people. I think mag-flash tayo dito ng mga links or websites about like HIV awareness, and guys, check it out po. And please educate ourselves about that. Yes. Very good. Okay, moving on na. Diyos ko, sobrang heavy na ating nag-uusapan. Ayan, moving on to this week's challenge. Again, si Rana the Rusical. What do we think about the overall performance po, Queen? Grabe, sobrang nakaka-LSS. Like yung ganda ng sea. Actually, hindi ko lang siya na-memorize, pero ang ganda ng
nangyari. Actually, nung opening number pa lang, yung ganun-ganun na dagat, na tela. Tapos yung camera nilang gumanol. Sabi ko, oh my God, ang ganda. Ang ganda ng stage, ang ganda ng ilaw, ang ganda ng costume. So yun. At saka very perfect din. Kasi diba this year lang din na-release yung live action ng Little Mermaid. So nandun pa rin yung hype nung ginawa nilang yung musical na to. Diba? So ayun, whose performance is your favorite po dito sa musical? Actually, dalawa yung bet ko na performance. Number 1, si Didi Holiday. Siyempre, pangalawa, si Obi Kant. So sobrang nagalingan ako sa kanilang parehas na ang hirap pumili. Pero dahil maganda na rin naman talaga yung naging output ni Didi. So I prefer siguro kung top in terms sa musical, si Didi. Period. And sa ano naman, ibang queens like kay Katkat, since siya yung main lead, what do we think about her performance po? Actually, to be honest, wag ako i-bash ng fans ni Katkat. Magaling naman talaga si Katkat. Medyo, nung nag-start kasi yung performance, medyo, di ba nasa likod siya? So, parang medyo na ano siya, para siya nag-feed. Tapos, syempre, sobrang laki nung role niya. Kaya medyo mataas yung expectation natin. No? Yun nga. Siguro kung i-rate ko siya from 1 to 10, I think ayan, ni-rate. Nasa 8 naman yung performance ni. You're safe po, Queen. Oo. Sa mga bashers ni Katkat. Oo. O sige, 9 na. Ay, para hindi niyo ako i-bash. 10 na. Sige, 10 na lang. O 12, 15, 100. Okay na. Hindi, pero yun, mahal naman natin si Ate Katkat. So, yun. Based lang naman yung sa opinion natin, di ba? As a viewer. It's not the dress. Ayan, so moving on. Dito na sa runway looks nila. Category is the shoe. So, Queen, let's do a toot or boot. Again, let's go. Every episode, toot is yes, nice siya. Boot is no, haha. Just a fun survey. Okay, first up, Miss Jade So. In her Queen of Darkness look. What do we think of that? Ako, sobrang ang camp ng outfit ni Miss Jade. Kasi, I think nakita ko siya sa Twitter na may pinagbasihan. Yung may reference talaga niya. Sa Powerpuff Girls. Yung, yung villain doon. It's a toot for me. Sobrang ganda. Period. For me, Ikaw? again, toot din. Kasi ayun nga, nagets ko yung reference niya. And overall, very polished yung look niya. Next up, Miss Bernie in her flower realness look. Toot or boot? Actually, nung nakita ko yung outfit ni Miss Bernie, sobrang natuwa ako kasi parang sumunod siya sa assignment na ang category is shoe. So technically, ang unang titignan natin as a viewer or ng mga judges, yung shoe, yung sapato. So bongga, nilagay niya na maraming flower and all. So I think it's a toot. Period. Toot din sa akin kasi yung construction nung shoes niya, alam mong pinag-isipan, hindi lang talaga nilagay doon yung mga flowers, di ba? And again, yun nga yung naging highlight nung outfit niya, nung look niya, which is the main point of the category. Okay, next queen, Miss Arizona Brandy in her Fairy Tale Princess. What do you think of this? Actually, magiging honest ako. Ayan na. It's a toot! Yes, syempre. Kinabahan ka pa. May pa-suspense. Oo, may pa-suspense. So yun, okay naman. Sobrang, nag-gets ko rin yung idea niya. And sobrang habi para sa akin yun. It's a toot for me kasi para kang Cinderella na basketball, di ba may bola pa siya. Sobrang random nung idea niya. Cinderella, tapos nagbabasketball, Oo. I think for me naman, soft toot. Kasi parang hindi ko masyadong naalala yung niya, yung shoes niya with this look. I mean, gets naman na Cinderella. Pero nung sinabi niya nagbabasketball, parang ang random. Pero overall, maganda naman yung presentation niya. Okay, next up. Miss Didi Marie Holiday in her Diana Ross inspired look. What do we think of that? Actually, siguro soft toot lang. Like, ako magiging honest ako. Hindi ko talaga nasa gitna or neutral ako for that. Kasi siguro hindi ko bet or hindi ko na-gets
yung shoes. So yun. Gets naman. I think Ikaw? for me naman po, feeling ko toot siya. Kasi parang for Hala, me so far. baka mabash ako. Hindi, kasi so far, parang feel ko, this is the most beautiful Miss D has looked in this season. Kasi very polished yung naging runway niya. And very bet ko din yung hair niya this runway. Ayun nga, is giving Diana Ross. And siguro with the shoes, feeling ko she can get a pass. Kasi ang ganda-ganda niya. Ang ganda niya with this look. So, feeling ko naman, passable ang kanyang look. So, ayun, toot siya for me. So yun, ayan, disclaimer, hindi ako galit kay Didi, Ano lang ba? Ano lang to, Hindi, galit ka ata, Queen. Point of view. Hindi ko kasi personally kilala si Didi, pero isa siya sa mga tinitingala talagang drag queen. Kasi ang tagal na rin niya sa drag industry, di ba? Di ba Ano mo bumawi? sinasabi niya? Ang ganda ni Miss Didi that time. Okay, next up. Matilda in her retro floral. What do you think of this? Ayun, na-overcome kasi ng mga flower yung shoes. So, it's a toot pa rin naman dahil alam naman natin na si Matilda is sobrang ganda. So, hindi siya ganun ka-toot, pero siguro mga 1 to 10, 8 or 9. Or 9 na lang ganyan. Ang hirap pala sa show na to. Bawal mambash pala. Oo. Hindi, dapat honest nga, di ba? Pero ako, ayan. I think magiging honest ako. For me, this is a boot. Kasi, yung overall look niya, ayun, sa mga flowers niya, parang hindi nako-complement yung figure ni Matilda. And yung sa shoes niya din, medyo hindi ko siya maalala. So, I think boot talaga siya sa akin as a viewer. Next queen, Miss Captivating Kat Kat in her kadang-kadang or bamboo stills look. What do you think of this? Ako, sobrang na-amaze ako na ang ganda ng idea. Tapos may pasabog sa huli na parang may lumabas na snow. Oo. Kasi alam naman natin si Kat Kat, so may mga trending video na siya before. Nang Let It as Go. Elsa. So, I think ganun yung isa sa mga talagang pasabog ni Miss Kat Kat. So, sobrang, it's a shoot for me. Sobrang gusto ko talaga yung outfit na yun. Kasi pinag-isipan talaga siya. Totoo. Very deserved ang toot. And ayun, for me then, I agree na toot siya. And yung sa kadang-kadang, at first, hindi ko siya na-gets, to be honest. Pero nung in-explain niya na yun nga ba yung yung mga bamboo stills. And ang una kong interpretation is yung parang nagsiski. So, nung ginawa niya yung spray, ayun, parang siguro double reference siya na pwede siyang kadang-kadang or pwede rin siyang parang nagsiski siya sa snow. Ayun, that's a good runway for her. Okay, next up, Miss Ovikant in her cowboy look. What do you think of this? Ako, it's a toot kay Miss Ovikant. Kasi nagulat ako na okay, nag-cowgirl siya. Tapos na-emphasize kasi yung shoes. Kasi yung shoes niya, pagka pinokus mo, sobrang haba na may patusok. Na parang, actually, alam mo yan. Then, ang gusto ko sa shoes na yun is, customized talaga yung shoes na yun. Hindi siya pull out. So, kaya... hindi siya pull out. Wala kang butas sa likod. So, hindi niya kailangan mag-turn around. So, it's a tool for me. So, yun. Period. At saka very out of the box yung idea niya, di ba, na cowboy. And lastly, Miss Hannah Beshi in her Undine realness. What do you think of this? Actually, hindi lang ako nagulat na sobrang camp, sobrang galing ni Hannah Beshi. Pero promise, sobrang kung ako yung papipiliin out of sa mga queen, siguro siya yung pinaka-bet ko or pinaka-top tip ko kasi ang ganda ng outfit niya. Siguro actually, hindi lang siya relatable para sa mga bagong generation kasi hindi nila kilala sa unding. Nakakatakot na role siya sa Shake, Rattle, and Roll. So, tama siya sa explanation niya. Sa movie kasi, ulo lang yung nakikita kay Unding. So, yun, ang ganda ng idea na pinakita niya kung ano yung sapatos or ano yung shoes ni Unding. So, good diba? for Hannah Beshi for tonight. At saka feeling ko, like, paano yun naiisip yung mga ganong ideas? Kasi diba, like, kung bibigyan ka ng category, the shoes,
Tapos may isip mo si Undin. Like, paano mo naisip niya sana Beshi? Pero ayun, it's a toot for me din. Kasi sobrang out of the box. And feel ko one of the best runways din this episode. So ayun po. That's it for our Toot or Boot segment. Again, just a fun survey. So guys, let us know your thoughts in the comments below. Ayan. Comment lang kayo, sino ang mga Toot or Boot? Okay. Moving on, ayan. Since tapos na tayo sa runway and their performance, in-announce na ang winner for this episode, which is Miss Didi Holiday. Do we agree with this? Ayun, so pasensya na ako, mababash ako tonight. Pero siguro mas prepare ko na manalo si Obi Kant. Kasi, drag ha? Oo, drag ha! So wala lang, kasi parang sabi ko nga kanina, si Didi sa kasi Obi Kant choices ko. Pagdating sa Rusical, so yun, medyo hindi ako satisfied sa outfit ni Miss Didi. Kaya, satisfied ako kay Obi Kant. So, ikaw. Very deserved si Miss Didi. Especially last week, di ba, na nasa bottom siya and nag-lip sync pa siya. So, it's really a redemption for her this episode. And nagustuhan ko naman both her runway looks and performance. So, ayun, I agree na siya ang winner for this week's challenge. Magkaiba yung opinion namin, guys, ha? Walang mababash siya. Kung mababash kayo, si Miss Pantera Arma na lang. Uy, wag niyo ko iba! Wow. I-Gcash nyo na lang ako kaysa i-bash. Wow! Kung mababash kayo, sa Gcash na lang din yung message. Oo, yung message doon. Dapat may pera. So, ayun na nga. While the queens untucked backstage, Matilda opened up about how she feels and said that the judges were comparing her to the other queens. Do we agree with this? Actually, normal sa isang tao na syempre may ine-expect ka na masabihan ka ng maganda, na alam mo yun, na kahit sobrang effort mo na for your job, gusto mo mabalidate na maganda ka, na nag-i-improve ka. Pero so yun, sa naging reaction ni Matilda, valid naman yung nararamdaman niya kasi nag-e-expect siya. True. And siguro ayun nga din, dala nga din ng competition. Siyempre, di maiiwasan yung mga comparisons. Kasi syempre, di ba, mga judges sila. So, need talaga na mas scrutinize yung mga performance nila. And it's just sad na Matilda felt that way. Kasi feeling ko rin sa mga past performances niya, ayun nga, parang she's playing safe. So now, na parang paulit-ulit yung performance niya, parang yun na yung na-interpret niya sa mga judges na kinukumpara daw siya sa mga other queens. So yun na, speaking of that, na naging vulnerable na yung mga queens, Ovi checks upon Miss Jade and is saying sorry to her and appears to be bidding her goodbye, which made Miss Jade lose her trust to Ovi. What do we think of this? Actually, na-shock ako sa reaction ni Miss Jade na sinabi niya, parang, I don't know kung maaalala niyo, pero sabi niya doon na nagulat siya na nagsosorry siya, pero sinabihan siya na siya yung bottom, na parang nakukonfuse siya sa ugali ni Miss Ubika. Pero I know naman kasi outside drag, magkaibigan sila, part sila ng drag playhouse. Ako naman, feeling ko ang na-interpret ko dito sa episode, parang I'm with Miss Jade on this one. Kasi, ayun nga, parang nag-ano na si Ovi, nag-I love you na siya kay Miss Jade, ganyan. Alam mo yun, parang nagbibid na talaga siya ng farewell niya. Which is parang medyo sus. Kasi, ayun nga, friends sila. So, I think dito sa mga times na to, ang kailangan talaga ni Miss Jade, ang pinakakailangan niya is support. Hindi yung parang nagsasorry siya, parang nagbababay na siya kay Miss Jade since siya nga yung bottom. So, feel ko yun yung point ni Miss Jade na parang nawawala siya ng tiwala kay Ovi. Since magkaibigan nga sila and ayun, siguro she's expecting na i-uplift siya ni Miss Ovi, in which hindi nangyari. So, with that, in-announce na ang bottom queens who are Miss Jade So and Matilda. And ang na-eliminate as si Miss Matilda. How do we feel about this? Nung napanood ko yung lip sync, pareha silang magaling talaga. So, kilala naman natin si Matilda as a dancer. So, first time natin siya makita sa TV na kumanta ng malungkot na song. And during the time ng lip sync niya, naramdaman ko yung kanta.
And with Miss Jade, sobrang galing ni Miss Jade kagabi. Sobrang yung pasabog, like, parang naglagay siya ng luha na dugo. Kung ako yung judges, siguro bibigyan ko ng chance si Matilda. Dahil hindi ako sa team Matilda, pero dahil na rin sa lip-sync performance niya. So, deserve nila ang double shot day for me. I think choices. Eme. I think for me, deserve naman ni Miss Matilda ang elimination. Kasi, ayun nga, with their past performances, she's always playing safe. And basing it from their performance, I think ang deserve nga talaga ma-eliminate ay si Miss Matilda. And ayun, speaking of that, how do we feel about Matilda's elimination, especially with her family? Di ba parang may message sa huli? How do we feel about this? Ayun, syempre alam naman natin na sa mga last episode, nabanggit niya na hindi alam ng family niya na nagdo-drug siya. And itong Drag Race Philippines, yung naging way para malaman or maging daan para malaman nila na drug yung ginagawa na. If you check the Twitter of Matilda, sinulat niya doon na sobrang okay na sila ng family nila. And accepted na siya sa kung ano yung man yung drug na ginagawa niya. So yun nga, as I've said earlier, sobrang bigat ng episode na to. Kung pwede lang na walang umuwi, pero kailangan natin tanggapin. Ganun talaga. And with that, ayun na Queen, since na-eliminate nga si Matilda, who are you rooting so far this season? Since wala na si Matilda, so hindi na ako team Matilda. Oh, nag-shift. Wala ka ng choice eh. I mean, syempre team Matilda tayo forever. So siguro I go for Hanebeshi and I go for Arizona Brandy. Period. It's not the gist. So that's it for our 5th episode recapping Drag Race Philippines. With that, we encourage our audience to support our guest host, Miss Pantera Arma. Where can I find you po? Ayun, actually di ako regular sa mga drag show kasi alam naman natin, meron tayong day job. Pero sana supportahan nyo lahat ng mga local drag queen. Hindi lang ang Drag Race Philippines, ang Drag Den Philippines. Siyempre, ang mga local drag queens, ang baby drag queen, at ang mga bar, like, ayan, Empty Stomach, yan, Rapture, Spectrum, Cubao. Siyempre, ang Nectar Ubar, at ang bagong bar ni Silhouette, ang Crib, sa Timog. So yun, ang dami kong sinabi. Para naman sa aking sarili yan, invite ko po kayo sa show namin, September 23, so Lady Gagita, a birthday celebration. And syempre, promote ko rin, follow me on my Instagram, Pantera Arma, sa TikTok, sa Facebook, and nandun din po ang aking article from ABS-CBN and Mega Drag PH. And gusto ko rin mag-thank you for Jessie Rebrede Foundation. And i-check na rin po ang Facebook page ng PTV4 Schoolmate, kung saan lalabas po kami ni Miss Lumina Clam. So, yun na lang po ako pansamantala makikita. Malay niyo po, makita niyo po ako sa TV. Pero sa Soko. Char! Hear you. Soko pala. Oo. Akala ko sasabihin mo sa Drag Race eh. Uy! Pero manifesting. May pinirma kaming NDA. Team Pantera Arma for Season 3. May pinirma kaming NDA. Wow! Sarap lang. And to our audience, syempre, let's not forget to tip our queen. So, nandyan po ang QR ni Miss Pantera. Go lang, guys. Let's tip our local queens. Period. And yan, we also invite our audience to be our guest host for upcoming episode. You can register through the link on the description box. And you can also join us every Wednesdays as we host our very own watch party for this brand new season of Drag Race Philippines. Make sure to like and subscribe and follow all our socials to be updated about Drag Ha. Again, I am Migs, the ultimate drag superfan. And join us next week as we dive headfirst into more glitter, shade, and fierce competition. Drag hang salamat and stay gay mga dragings. Bye!